haray. Honyaman sinong kapangyarihan sang engkanto. Sila'y dyan ay huhulihin din ng Diyos. Amo. Hoy anak, tumakbo ka sa bundok, Kunlun. Muntik na masira muli. Amo. Isang suntok lang, mayaman ka na. Hindi masama. Hindi masama. Amo, lagi mong sinasabing mahirap magpakabanal. 20 araw pa lang akong nagsasanay at hindi naman masyadong mahirap. Ikaw talaga. Naku, 20 araw na akong di nakakausap ng asawa ko. Wala na. Aray, ha ha ha. Una muna kaming mag-among pupunta. Magkita na lang tayo mamaya. 20 araw. Hindi ba't magandang araw ang pagkamahiyain 1 taon sa mundo? Huwag mong pagnakawin kaninuman. Sino ka? Bakit mo ako gustong patayin? Ginoong Lin, sisihin mo ang matapat mong grupo. Nakakaharang ka sa pera ng iba. Ano kung kalokohan dito? Patayin niyo siya. Anak, ikaw ang may gawa nito. Mag-ingat, silang lahat ay dalubhasa. Anak, alam mo ba na kami ay... Ikaw, isang galaw lang. Tinalo mo na ang laro. Hari ng mga limitasyong napagtagumpayan. Ito ang bundok Kunlun. Tama. 7 malalaking grupo ngayon ay umaasa sa mga tagapayo. Walang habas tayong inaatake. Magsasara rin ang kumpanya sa huli. Susubukan ko na lang ang kapalaran. Sa Kunlun Shenshan, kwento ng mga alamat. May nakatirang matandang diwata. Baka maagaw mo ang Qiankun Immortal. Gaano ba kalakas ang matandang engkanto? Alam ni Lin Wuji, di ba? Guru Wuki, siya yung nag-iisang lumalaban. Winasak ang buong hukbo ng Hapones na pirata sa dagat silangan. Siya ba ang matandang engkanto? Matandang engkanto lang talaga siya. Isang hamak na alagad lang. Hoy, sandali. Tagapagligtas. Hintayin mo ako. Anong meron? Salamat sa pagsagip mo kanina. Walang anuman. Huwag mo nang isipin yon. Ako si Lin Yao, Vice-Presidente ng Morningstar Group. Kahit nahihirapan ngayon ang kumpanya, huwag kang mag-alala. Anumang problema ang harapin mo, pwede kang lumapit sa akin gamit ang itim na gintong card. Morningstar. Sige, tatanggapin ko ito. Pwede ba kitang makontak? Sige. Nokia. Sige. Nokia pa rin ang gamit? Hindi naman siguro ekspertong galing sa bundok ng mga Diyos? Nakalimutan ang negosyo? Nasaan na si Yao Yao? Huwag sagutin ang tawag. Alam mo bang nababahala ako sa'yo? Nanay, okay lang ako? May magandang balita ako. Ayos lang. Anong magandang balita? May nakilala akong eksperto, gwapo, at may kapangyarihan. Kailan tayo pupuri ni Yao Yao ng tao? Kaya kailan mo dadalhin ang mabuting manugang kong lalaki? Ipakita mo sa nanay. Titingnan ko para sa'yo. Nanay, tigil na po. Mabibitaw na ako. Hoy! Itong batang to. Lin Chen. Saan ka nagtago ng 20 taon? Alam mo bang malalaki na ang mga anak natin at may kasintahan na ako? Hankyu, nakauwi na ako.
Xiao, bihasa na ako. Hindi na dapat tayo pigilan ng pamilya mo. Xiao, nakikinig ka ba? Xiao, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Ha? Saan ka napunta nitong mga taon? Walang puso ka. Alam mo pa bang umuwi? Alam mo ba, grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Li Chen, sobrang miss na kita. Huwag kang umiyak. Babalik na ako ngayon. 20 araw lang naman ang nakalipas. Bakit parang 10 taon ang pagitan? Ginoong Xiao, narito na ako. Maghahanda ng hapunan ng Morningstar Group sa Marina Hotel. Batiin ang bihasang ekspertong si Hai Cheng. Maaaring dumalo ang lahat ng panig. Nakahanap na ng tagapagtaguyod ang kumpanya, Ginoong Xiao. Anong antas ang ekspertong ito? Sa Makalawa, ipinanganak kaming mayroon nito? Pagpapayabong. Hindi dapat maging problema ang agarang pangangailangan ng kumpanya. Siya ba ang punong guro? Malakas. Ito ba si Hai Cheng? Bakit iba sa iyong naalala? Tumigil at maging tapat. Sino ang nagpahintulot sa'yo? Kung hindi ka magbabayad, gigibain namin ang iyong tindahan? Wag kayong mag-away. Mamamatay tao. Wala talaga akong pera. Hoy! Yun ay isasara. Ikaw. Sumama ako sa'yo. Bata, kumusta ka na? Ay! Sino siya? Ikaw ang nagsasabi sa akin. Uy, huwag kang makialam sa sarili mong buhay. Gaya mo, hindi bababa sa deno sa angkan naming Xiao. Ayokong pakialaman ang mga gawain mo. Ikaw ang humahadlang sa akin. Dapat kang mahiya. Diba? Gustong mamatay. Sige na. Ang lakas ng loob mong lumaban. Pagsalita ka man o hindi ka ba tinuruan ng magulang ng paggalang? Rumespeto ka sa nanay mo. Hindi ako sumagot. Yakuza, wag mong isiping makakagawa ka ng gusto mo. Hindi ba siya dalubhasa? Lao Tzu. Meron din ako. Hoy, ate. Alam mo namang ako ang ate mo. Saan ka na naman nagkalat? Ay, hindi. Kakain lang kami ng kaibigan ko. Bata? Agad na pumunta si Xiao Wei sa Binhai Hotel para sa piging. Pag hinuli ka, babaliin ko binti mo. Tingnan mo ang nanay mo. Sino nagchismis? Papatayin ko. Tol, kung may bayag ka, puntahan mo ang piging sa dagat. Pumunta ka kung may lakas ng loob. Teka muna. Hoy, hindi ka pwede umalis. Ang talino mo. Gusto mo ng gulo, tatakas ka? Hindi ba? Clown ka talaga. Tatanggapin ko na lang ang bugbog. Nawawala sa eksena ang clown. Pahayag ni Dumicho, ako na ang malaking makasalanan. Bakit mo ako tinititigan? Wala akong kasalanan sa'yo. Hahaha. Bigla na lang nagkagulo ang CCT. Hindi ko alam kung nasaan si Xiao. Xiao, tatawag sana ako para tanungin kung nasaan ka. Nasa Xiandao ka pala. Anong sakto? Sasabihin ko rin sana yan. Diretso ka na sa Binhai Hotel. May maliit akong sorpresa para sa'yo. Sige, hintay mo ako. Marina Hotel. Eto na. Ang bilis mo naman tawagan kami. Kumukonti na kasi ang kumpanya. May isa pang mas importante. Babalik na ang tatay mo. Yaw, gusto kong linawin ang relasyon natin sa Kida Group, sa handaan, at ipapasa ko na ang kumpanya sa tatay mo. Hindi ako sangayon dyan. Bakit pupunta ang taong yun? Umalis ka na at kunin mo ang kumpanyang pinaghirapan natin. Yang taong yan, tatay mo yan? Hindi ko siya kailanman tatanggapin. Nang palayasin ka ng pamilya Xiao dahil sa pagbubuntis, nasaan siya? Kami ni Kuya ang naghirap, nagsimula kaming walang-wala. Nasaan siya noon? Ngayong umuusad na ang kumpanya, gusto na niyang bumalik para magpakasasa? Ang tatay mo, dahil hindi sang-ayon ang pamilya Xiao sa relasyon namin, kaya nagretiro ako sa bundok. Ngayon, bumalik siya.
Tutulungan tayo ni Yaoyaw sa problemang to. Wag nanay, hindi ba't sinabi ko na may nakilala akong eksperto sa bundok? Magaling siya, mahusay sa martial arts. Mas mapapahalagahan pa siya sa kumpanya kaysa sa walang yan nating ama. Mukhang kailangan tanggapin ni Yaoyaw ang umaga. Sige, pag-usapan natin yan. Sabihin mo sa akin, nahuhumaling ka ba sa bayaning iyon? Ano ang ibig mong sabihin, ina? Namumula ka. Hindi pa. Bakit ayaw mong pumayag? Ano ang gagawin natin sa handaan? Dalhin mo dito ang bayaning yon. Gusto ko siyang makilala. Ang bait-bait na bata. Nakakabilib pala sa'yo. Ay. Hoy. Tapos na, anong dahilan ang hahanapin ko para yayain siya? Hala, hindi. Sa handaan na ito, magtutulungan ang 7 grupo para gumulo. Kasama pa ang di mapagkakatiwala ang tatay ko. 80% ng pag-uwi ko ay para agawin ang ari-arian ni mama. Oo, para lang handa. Para makita ni mama kung ano ang tunay na bayani. Kamusta? Ikaw ba si Ling Chen? Ako si Ling Yao. Ikaw ang sumagip sa akin sa kabundukan ng Kunlun noon. Ikaw pala. Anong problema? Pwede ka bang pumunta sa beach banquet? Huwag kang mag-alala. Iniimbitahan kita bilang kinatawan ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Basta kaya ko. Payag ako sa kahit anong hiling mo. Hindi ba dyan din ako pinapunta ni Xiao Xiao? Kamusta? May mga tanong ka ba? Pupunta na ako dyan. Pumayag agad siya ng walang tanong-tanong. Kalimutan na ang lahat. Pangako ha. Ha. Ate, bakit ang saya-saya mo? Huwag kang puro tawa. Di naman ako pwedeng umiyak. Wala namang ginagawa si ate sa maghapon. Ginugulo lang kayo ng mga kaibigan mo. Maiiyak ka rin. Ate. Bilisan mo. Hinahanap ka ni mama. Hahaha, nanay. Ikaw ang dapat magdesisyon para sa akin. Anong problema mo? Nagkagulo ka na naman. Sinong may ganang gumawa niyan? Kakain sana kami sa tabi ng kalsada. Bigla na lang may lumitaw na nakakadiring uod. Sinabihan kaming makipag-away. Hinampas ako at minura dahil raw walang amang nagturo sa akin. Ano? Nakakagalit. Nanay, master siguro yung lalaking yun. Bakit di natin tawagin mga eksperto ng Xiao family? Huwag. Papakiusapan natin tatay mo. Si Itay? Akala ko ba wala akong ama? Hindi ko pa nasasabi sa inyong magkakapatid. Nagretiro siya sa bundok para magpakalakas. Hindi ko alam kung kailan siya babalik at kung saan siya matatagpuan. Ngayon? Bumalik na siya mula sa pagsasanay. At abot Grandmaster na ang kanyang kapangyarihan. Grandmaster? Nanay, wag ninyo akong biruin. Magseseryoso na ako nito. Anak, paano ako magbibiro tungkol sa tatay mo? Talaga? Oo. Si Grandmaster Chiang ng Haicheng. Bilang lang sila sa daliri, Grandmaster din ang tatay ko. Kaya kung may mga pi sa akin, papaluin ko siya ng tatay ko. Sinong nangiinsulto sa likod ko? Tigil. Tol, talagang lakas ng loob mong pumunta dito. Alam mo ba kung anong lugar ito? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Nandito na ang mga batang tagapagdala ng mga artista. Ibababa sa 30 ang mga dating eksperto. Ano pa ang dapat katakutan? Baka noon pa natakot ng todo tong bata. Ha. Gangster. Bago ako magalit. Oo, isa ako. Ikaw, gago. Ano ka ba talaga? Kontrabida. Ano nang ginagawa mo? Lin Chen, nandato ka pala. Binibining Lin, itatanggol mo ba itong maliliit na salot? Ayun, sa may apelyidong Zhao. Pakilinisan mo ang iyong bibig. Kung hindi, umalis ka na. Lin Chen, bakit ang bilis mong naparito? May gustong makilala si Jerry, kaya bumilis ang pagdating. Anong problema mo? Di kita makikita kung ayos lang. Sige, isasama kita. Anong ginawa mo sa kapatid ko?
Ate! Ate! Anong problema? Nagmamadali. Nagmamadali si nanay para sa'yo. Sabihin mong papuntahin ka. Pumunta ka raw agad doon. Alam ba ni nanay na nandito siya kaninang umaga? Espesyal na bisita ko ito. Ikaw na ang bahala dito. Ate, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Lin Chen, may gagawin pa ako. Sandali lang ha. Oh, Alice, ate, hindi ko inakalang kapatid ka ni Lin Yao. gagong bata, pangahas mong hinampas ang amo. Maniniwala ka man or hindi, papatayin ko si Lin Yao. Ano ba? Anong kinalaman ng 8 buhay? Napakababaw mo. Hindi, nakiusap si Miss Lin. Tingnan natin kung mauulit pa. Pag mong gustuhin ang kamatayan, lumuhod ka ng maayos. Lumuhod ka at makiusap. Sino tong batang to? Pangahas mong kalabanin sina Zhao Sheng at Xiao Xiao? Ikaw pala, siya yung gago kanina. Nanloloko ng mga tapat. Gusto pang guluhin ang relasyon namin sa sales. Ang laki pala ng gubat na to. Anong ibon? May mukha ka pang pumunta sa selebrasyon. Mga miyembrong puro gulo. Sa huli, hindi mababaw. Walang pamilya. Huwag mo kong pakitang taon. Sino ka ba? Sasabihin ko sa'yo, bata. Tapos ka na. Ngayon amo ka na. Ang galing mo, no? Alam mo ba kung sino tatay ko? Ang kilalang Grandmaster. Ang makapangyarihan. Ang partidong eksklusibo ng Olsi City, isang kamay. Xiao Wei, Tama? Bakit ang bilis mong bumalik? Ate, ginago ako nitong batang to. pag-akyat ko pa lang sa hagdan, nakita ko na si nanay. Sabi niya wala naman daw talaga. Ikaw na lang magpaliwanag sa kanya. Nandito rin si nanay. Sino ang may lakas ng loob gumago sa anak ko? Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob manakit sa anak ko. Nanay, nambuli sa akin tong batang to. Araw-araw, taon-taon, bawat pag-ikot parang bagong pagtanaw. Ang paghangay busila. Huwag kang magsinungaling bata, ni hindi mo naman nakita dati. Paano kanya mabubuli? Huwag kayong magkagulo dito. Ate, bakit mo pinagkakatiwalaan ng iba? Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka, si Lin Chen ay hindi estranghero. Ate, niloko ka ng gwapong mukha nito. Miss Lin, ang killer ba ay totoo ng batang ito? Sinaktan kaming lahat ng walang dahilan? Walang puso? Oo. Nagsalita lang ako ng konti sa kanya. Nagalit siya at pinalayas ako. Hinampas ako sa lupa. Hindi ganyan si Lin Chen. Ate, sa tingin mo may paliwanag siya. Ikaw si Xiao Xiao? Pwede mo ring tawagin pangalan ng nanay ko. Paano naman ang tatay ko? Pinagtripan nila ang anak nila. Masaya. Talaga? Gago, naririnig mo ba ako? Nandito na tatay ko. Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka na. Humiling ng tawad sa harap ng lahat. Anong problema? Anak, tawagin mo ang tatay. Aray! Anak, tawagan mo ang iyong ama. Ngumiti ka. Bata, respetuhin mo ako. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng nanay ko. Xiao Bei, bisita ko siya. Tigil kayo, pareho kayo. Siya ang kasama mo. Nadalaw lang ako sa kanya. Inay, ikaw? Bakit mo gusto ang taong yan? Nanggigipit siya sa akin kanina, ninakaw mo ang tatay ko. Anong ibig mong sabihin sa pagnanakaw ng ama? Siya ang tatay mo. Lagi niyong pinag-aawayan na gusto siyang makita ng bata. Nandito na ang mga tao. Makipagkita ka. Ayaw ko. Yaw-yaw? Nanay, bakit mo ako pinipilit? Pipilitin mo kami? Sige, hindi ko naisip ng maayos. Ilang taon na silang hindi nagkita. Bigyan natin sila ng konting oras.
Kaunti, akin talaga sila. Naghihintay sa paghawak mo sa kumpanya. Planuhan na natin ang kasal. Nanay, ano ang nangyari? Hindi ako sang-ayon diyan. Sabi mong proyekto ng kumpanya ay naipasa sa iba. Sino ang may gusto? Tama ba? Tinasyaw-syaw at ang hinayang ni Miss. Hindi rin ako sang-ayon. Ba't ibibigay ang kumpanya sa mukhang artipisyal? Kung di makapagsalita si Xiaofang, tumahimik ka na lang. Ate, ako ang nagsasalita para sa'yo. Nanay, maibibigay ang kumpanya kay Lin Chen, pero may isa akong kondisyon. Yaw, anong klaseng kondisyon? Hindi ka dapat magpakasal. Yaw, anong kalokohan yan? Nanay, sa tingin ko nagkakalat ka na naman. Kayong magkumparing mukhang artipisyal. Anong klaseng pambobola to? Xiaobay, tumahimik ka. Ate, pwedeng tigilan nyo yan? Anong nangyari kay Yaw ngayon? Nanay, si Lin Chen ang bayaning nagligtas sa akin na sinabi ko. Akala ko gusto mo siyang makita para sa kapakanan mo. Pero hindi ko inasahan. Itinuturing mo siyang perpekto. Ikakasal ako mismo sa kanya. Masyado ka namang. Ay nako. Ano, nagkakamali ka? Ama mo siya. Lin Chen, ikaw din siguro. Bigla kong nalaman na ako ang magpapatakbo ng kumpanya. Medyo nabibigatan ka, no? Hindi mo kailangang makinig sa kanya. Mabibigay ko rin ito sa'yo mula sa Morningstar Group. Ay! Xiaobei, kamusta bayaw? Ikaw. Arkashana sa... Aninteng korelasyon is mga stong to. Nalilito na ang utak ko. Ano bang nangyayari dito? Sino ang makakapagsabi sa akin? Hahaha. Okay lang? Marangal na paglilinaw ng chairman at unang babaeng presidente, pag-agaw ng lalaki sa publiko. Isang ina at anak na babae. Kayong dalawa ay talagang dinudungisan ang aming api-apihang pamilya. Binasak niya ang reputasyon ng aming pamilyang Xiao at pinapaktapak. Xiaokun, anong kinalaman mo rito? Anong relasyon? Anong ibig mong sabihin pa? Ikaw ang hindi ko nakasama. Nobya? Parating na sina Lolo sa Incense Cave at Chenggu sa venue. May kapangyarihan si Xiao Xiao ilipat ang kumpanya. Ngunit, Tio Kang, yung puta, balak ng kumpanyang ilipat kay Lin Cheng na maputing mukha. Nagkakagusto rin pala si Lin Yao sa batang yon. Mag-ina, nag-aagawan ba kayo ng lalaki sa harap ng publiko? buti na lang pinalayas ang lihim na ito sa pamilya Xiao. Kung hindi, paano mananatili ang pamilya natin sa Haicheng? Tama ba, sundalo? Tama si Lolo. Sir, aalis na rin ba tayo? Huwag magmadali. Nagbabantayan ang 7 malalaking grupo sa dilim. Hayaan muna nating magulo si Xiaofeng. Ang taba ng Chen Xing ay mapapasa pamilya Xiao. Nakakatuwa. Pinaril ang pamilyang Xiao. Handa na ang general natin. Kaling maglaro ng chess, walang kalaban-laban. Ahaha, parang lokohang langgam. May ibang plano sa likod. Hayaan silang maglaban at matalo. Sabi may grandmaster ang pamilyang Xiao. Yang mga gulo lang ni Chen Xing. Ba't di mo napigilan? Mali ang pagtingin mo sa kanya. Nobya? Wala akong kinalaman kay Xiaokan kaninang umaga. Huwag kang magkamali ng akala. Xiaobei, maling hinala ang iniinom mo. Animpilit na pakwan ni Kuya Kun ay di matamis. Wala kang pakialam kung matamis o hindi. Lumabas ka. Is this the Giro Pamilyang Xiao? Hindi ito ang pamilya Xiao. Hoy, Kutoy. Pamilya lang itong lahat. Bakit pa awayan? Sino ang ina ng pamilya mo? Ninakawan mo ba ako ng lalaki? Ipakasal ako sa kanya? Ano nga pinagsasabi mo? Yaw. Xiaokun, hindi ko maalala. Kailan ko ipinangako ang kasal ko? Ginoo, mali ang pagkaunawa mo. Sigurado ka ba dito? Sa tingin ko, hindi mo itatanggi. Ni Chun na... Una ang panghabambuhay na pangyayari. Utos ng magulang ni hindi matugunan ang simpleng kahilingan. Anong klaseng babae? Ano ka ba? Paano ka nakapagsasalita? Xiaokun. Pahinga muna ako sa pamilya, Xiao. Ngayon ay ang pamilya, Xiao. Kung magulo ka ulit, umalis ka na. Master Xiao, huwag mong kalimutan. Isa ka ring miyembro ng pamilya Xiao. Ano po?
Tutulungan kitang alisin ang masamang binhi sa tiyan mo. Sa tulong ng Zhao family, alisin ko ang lahat ng alipad ng angkan sa pamilyang Xiao. Mukhang tao si Zhao Yifan. Pusong hayop naman. Ipapakasal mo ako sa kanya? Hindi mo ba ako itinulak sa kapahamakan? Ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ko kayo matutulungan. Sige, aalis na ako sa pamilyang Xiao. Sa buhay na ito, hindi na ako kasapi ng pamilyang Xiao. Pamilyang Xiao, paalam na. Hindi na ako miyembro ng pamilyang Xiao. Ito ay hapunan ng Morningstar Group. Kung ayaw ninyong magpakumbaba, umalis na kayo rito kasama ang mga tauhan ninyo. Imposible iyan. Hindi ka mananaya. Bakit ganito kalakas ang limitasyon? Si Xiao Kun ay dalubhasa sa natutunang limitasyon. Malakas si Che sa level 72 pa lang. Maging alerto. Anong nangyari kanina? Bakit hindi ka matalo? Lumayas ka rito. Makinig ka. Ako ang magiging leader ng pamilyang Xiao. Ang kapal ng apog mong bastusin ako. Pag-isipan mong mabuti. Madali lang umalis ng mag-isa. Hindi kita sasamahan. Ikaw, huwag ka nang magsalita pa sa katapangan ni Ji Xiao. Nag-iisang dagat ang umiral. Ang paglalakbay na ito ay puno ng katapatan. Umaabot na sa pagtutol sa Amerika gamit ang templo ng ikapitong kalye. Talagang pambihira ito. Kaya ni Xiao Xiao na maging independyente. Anong tinitingnan mo? Kitang-kita ang aking pagkamatapat. Mas gusto ba ni Lin Chen ang mga mature? Xiao Xiao, ang lupit mo talaga. Ayokong magmukhang masama. Yung pinto ay gumugulong doon. Kahit ang aking mga anak ay umuyukod, ang galing. Ginoong Yu. Panginoong Third. Kahit si Ji Xiao na bihasa ay dumating, masamang dumarating. Ang handaan ngayon. Hindi naman mahalaga ang estado. Ang bisita ang pinakaparangal na panauhin. Nagkagulo si Xiao Kun. Matapos kong paalalahanan ng ilang beses. Nagagalit pa ba si Third Master Xiao dahil di ako pangit? Kalokohan, hindi ba totoo ang sinasabi ko? Tayan mo ang iyong bibig. Paano ka nagsasalita? Aayusin ko pag-uwi ko. Dapat laging nakatindig. Pwedeng matalo ang lalaki, pero hindi dapat mabasag ang pakpak. Dati, ang pamilya, Xiao ay nakayuko. Bakit pinilit nitong bata ang mga salita? Baligtad ang nangyari. Mukhang matagal na siyang galit sa pamilya Xiao. Kahit gumawa ng kalapastanganan ang Xiao sa Haicheng, pero hindi nagmamadali ang Chenxing Group. Kung maglubog ang bangka, sabay tayong lulubog. Mamatay ang isda at mapunit lambat. Wala kang hiya sa mukha mo. Alam mo ba kung bakit nangyayari ang piging nga ngayon? Ito ay pagtanggap para sa aking ama at ang tatay ko ay isang leon. Ciao, ciao. Kailan ako naging leon? Mapang-apat na Ginoo, huwag mong pansinin ang bastos nilang salita rito. Pinipilit ka nilang sabihing Grandmaster ang ama mo. Paano naman ang mga tao? Bawi na. Malapit nang magsimula ang kanyang salusalo. Hindi dumating? O baka naman wala talagang ganong tao? Ito si He Guoguo, ang likas na master. Wala ako rito. Anong katangahan ang ginagawa mo? Hoy! Kahit tinulungan mo ako, pero isang dipa ay isang dipa. Huwag mo akong abusuhin. Huwag mong saktan ang nanay ko. Sino po ang inyong kagalang-galang? Baka siya ang master na inanyayahan ni Ji Xiao. Putang inang master. Siya'y isang maliit na maputing mukha, 3 lolo. May nalalaman ka ba? Yung pangalan kanina, pero ninanakawan ng batang ito sa harap ng mga tao sa Haicheng? Panlalait sa kilay. Nawala ang mukha ng pamilya Xiao dahil sa'yo. Lin Yao, huwag mong kalimutan. Ikaw at si Ah Kun ay may kasunduan pa. Nasaid ko na ito dati. Salungat si Yao Yao. Pagpapawalang bisa sa kasal, sa hinaharap, magwawala na si Mo Yan. Di mo pwedeng ikwento sa iba ang natitira. Sino ang tagalabas? Gusto mong ipaliwanag ko ng malinaw? Parilin mo na rin ako. Sangatlong Shino. Bakit nahulog itong si Third Master Xiao? Ang lakas ng loob mo. Inilo ko ang aking pangatlong amo. Mga ekspertong may sakit, nag-aatake sa galit, nagsisinungaling ka? Bago siya himatayin, parang nakatingin kay Lin Chen. Ganun ba kahit galit na galit ka? Dahil din sa mahina ang puso niya, kaya pala ang iba. Sige.
Huwag nang pakialaman. Hintayin mo ako. Hoy, Ano bang ginagawa ng babaeng ito? Galing yan sa pamilyang Xiao. Pumupunta ako kung kailan ko gusto. Umalis ka kung gusto mo. Sino ang ayaw tumanggap? Sige na, sige na. pagtiis ng walang katuturan, hayaang maging pamilya ang nang-aabuso. Gaano ka katanga? Bakit mo ako tinitingnan? Labanan ng martial arts, sasagot ba o hindi? Hindi ko tatanggapin ang labanang ito. Mga panlabas na pwersa walang pakialam sa buhay at kamatayan. Nababaliw na itong bata. Puti ang mukha. Ang galing mong magpanggap. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Hindi kita kakalabanin. Magtago ka na lang sa likod mo. Bah! Xiao Bai. Sino ang nanakit sa'yo at tumawag ulit? Anong ginagawa mo? Ba't ganyan kang magsalita sa tatay mo? Ma, pwede bang itigil mo na to? Kung talagang iniisip niya ako, hindi niya ako itutulak dito para mamatay. Baka may sariling dahilan ng tatay mo, di ba? Naniniwala ka dito. Mali, yan. Hindi siya tatay ko. Anong nasa isip mo, bata? Gusto mo akong patayin? Hindi ko nga kayang talunin ang ordinaryo. Iniharap mo ako sa master ng mga limitasyon. Sobra na bang pagtulak ko? Gusto mo siyang saktan para mahanap si Lin Chen. Aray, Hoy, ayos lang ako. ikaw pala ang Master Hao Jian. Sige, North, ilang taon ka nang nagtatago? Panginoon, hindi ko alam. Totoy, walang nakapansin sa lakas niya sa Angkan Xiao. Ang lalim ng pagkakapagtago. Hindi lang si Ate Xiao, pati tauhan kong inilagay kay Xiao Bei. Naloko ako sa loob ng ilang taon. Mukhaan ka, ang grupo Morning Star ay mabilis sumangat. Totoo nga, kaya pala hindi nagmamadali ang leader. Sino ba ang nakakaalam kung may lihim pa sila? O baka napakatalino ng leader. Tingnan mo si Xiao Ben, ang dating niya ang tagong kapangyarihan ay nakakagulat. Katawa-tawa, mas maluwag ba ang kaisipan? Nakipaglaban nga siya kay Young Master Xiaokun na umurong na sa dulo. Hindi mapaghiwalay. Talagang kahabag-habag si Xiaogo. Ito yung mayabang. Meron pa bang mga babaeng eksperto? Nagtiwala ako sa batang. Yon, ang galing mo pala nang hindi ko alam. Ano bang pinagsasasabi mo? Ito ba, nagbalat kayo dati si Xiao? Okay, sisihin mo ng konti. Ang pag-atake ang pinakamagandang depensa. Ang kalaban niya ay kulay abo. Gawin mo na. Bungangera ka? Lumaban sa Lao Tzu tapos magagalit ka. Kalmahin mo ang puso mo at iwanan ang masasamang isip. Ano ba yan? Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Ang lumang relo ay puso sa puso. Aray! Sige na. Mabilis na kumalat. Awa. Anong maitutulong ko? Palalaguin pa kita ng ilang taon, maliban sa akin. Bata pa ang buong Angkan Xiao, walang kayang pumigil dati. Ikaw lang ang nakapagpakilos sa akin. Sapat na ikapagmalaki. Kayabangan. Mabilis na pagwalis. Kun Xiao. Hoy! Natalo ko si Xiao Kun. Ate, umalis ka. Konting pera. Tabi ka. Gaganti ka agad ang pamilya Xiao. Xiao Bei, humanga talaga ako sa iyo ngayon. Anong problema? Di ka masaya sa panalo? Ate, Lin Chen. nanay. Lin Chen, ma. Sige, Anong meron? Si Xiao Bei ang pumalo. Bagamat sinabi ni Quan Xiao na galit siya, ngunit ikaw ang nagwakas. Opo, Nay. Lolo, kung magkagulo man sila, Si Xiaokun ang magiging tagapagmana ng Angkan Xiao. Yak na hindi susuko ang Angkan Xiao. Pero ang grupo integridad ay hindi basta-bastang mauuto. Anong tagapagmana di dapat bugbugin si Xiao Xiao? Ang panalo kay Xiaokun ay walang kwenta. Ang Angkan Xiao ay may higit gaubati na puso. Higit pa riyan, may Grandmaster level na mandirigma. Grandmaster ang kanyang lolo. Lalaban tayo kahit anong hadlang ang dumating? Paano naman ang Grandmaster? Sino ang hindi maghahambog? Iyon ay isang Grandmaster. Kung noong unang panahon, yan ang hari sa mga grupong makalupa. Kahit sa Haicheng, kahit sa buong lalawigan ng Jiang, iilan lang ang ganyang kalakas. Haha. Kahit mga Grandmaster ay walang puwang. Lin Chen, anong antas na ang naabot mo? Xiao Bei,
Malubha ang sugat ni Kun Xiao dahil sa iyo. Ukalay pa ang kanyang buhay. Naisumbong ko na ito sa Angkan Xiao. Maiilap ang Marina Hotel sa lalong madaling panahon. Hintayin ninyo ang galit ng Angkan Xiao. Sige. Sige. Huwag kayong aalis. Kasalanan lahat ito ni Xiao Wei. Wala kaming kinalaman dito. Ina, huwag aalis. Sino ang maglakas loob lumabas ng pintuang ito? Mula ngayon, wawasakin ang Angkan Xiao. Matanda. Nasa peligro ang matanda. Nagugulumihanan, estilong Chenghe. Malubha ang sugat ni Master Kong. Di sigurado ang buhay niya. Ano po? Sino ang may gawa? Xiao Bei. Xiao Bei! Matanda. Kaming magkasamang lumaki ang nagbantay kay Xiao Bei. Pangkaraniwang tao lang siya. Paano niya masasaktan si Master Kun? Tama ka. Taon-taon namiminsala ang tarantadong yan. Kung hindi lang sa impluensya ng pamilya Xiao, napatay na sana namin siya. Si Xiao Bei men o hindi? May kinalaman siya dito sigurado. Shadow, isa pang bagay. Sabihin mo, Chinek ko na kanina. Xiao, ilipat na ang shares ni Xiao Bei sa Integrity Group. Lahat na ilipat. nahamon niya? Yan ba ang modelong anak na inasahan natin? Ipunin ang lahat ng eksperto ng pamilya Xiao. Sumama kayo sa Marina Hotel. Uyuan yung... Si Xiao Kun na ito ang bunso ni Xiao Huayuan. Pag dumating ang matandang tagapagtanggol nito, mababaklas ang balat ng lahat ng narito. Chief Tulong, sinira na ng pamilya Xiao ang buong hotel. Eh di magtago ka ng magtago. Alam ko na ito dito. Ikaw ang mag-ingat. Sa Xiao Haicheng, bukod sa pamilya Xiao, may malaki pa bang iba? Maliban sa Chenxing natin, 7 pangunahing grupo ang pinamumunuan ng pamilya Zhao. 7 grupo? Kahit nahati sa 3 ang Haicheng nitong mga nakaraang taon, magkaiba pa rin ang pamilya Xiao sa 7 malalaking grupo. Kahit gumastos ang Chenxing ng malaki para sa mga eksperto, totoong kumuha ng tao. Gagawin ko ang lahat para hanapin ka. Mga dayuhan pa rin sila sa huli. Mukhang hinahabol si Xiang Jiao, sa ilalim lang din ng kamay. Ano? Hinahabol si Yao Yao? At bumulong. Narito na. Xiao Shan Wanji, hindi ko maikukumpara ng husto. Nakatira sa Kun Xiao, normal ang puso. Dinala muna sa ospital ng sandali. Sino ang may gawa? Harapin mo! Xiao Bei, Lolo, tingnan mo ako. Duwag! Naninindak sa mahina. Nangangatal sa matapang. Uy, galawin mo ang ugali niya. Saktan mo ang batang komandante. Hindi ako nag-aral nun. Alam ko lang si Meng Fei ay isang playboy. Paano makilala ang tunay na master? Hindi ko po alam. Lolo, Di mo ba alam? Ayaw mo pa ring magsalita. O kaya di ka naging ordinaryong tao. Binobola mo ba kaming lahat? Labis kaming binigo ni Xiao Bei. Pinabalik kita sa angkan ng Xiao gamit ang apelyido. Hindi ka lang walang utang na loob. Itinatago mo pa ang tunay mong lakas. Para lang daw babugbugin si Master Kun. Lola, wala po ako nun. Malubha ang sugat ni Kun Xiao at walang malay. Paano mo nasabing wala ka kinalaman? Oo nga, Xiao Bei. Kahit mayabang man siyang kamag-anak, kadugo mo pa rin naman siya. Bakit ganito kabagsik ang ginawa mo? Ano ba talaga ang nangyari? Talagang di ko po alam. Lumang sabon at puti, agad isisisi pagdating ganito magpatakbo ang angka ng Xiao? Sino ka ba talaga? Nakakaabala ba kami sa'yo? Ginang Sunlan. Siya ang tauhan kong si Xiao Xiao. Dito sa hotel naghandog ng hapunan si Chen Xin. Sino ba ang walang karapatang umepal dito? Tawa. Tama na yan. Narito ako ngayon. Di ko pakikinggan ang usapang pamilya. Dapat may paliwanag kayo kay Xiao Bei. Kung ayaw mong madamay ang iba, pawiin mo ang Chenxing Group. Wakasan ang relasyon kay Xiao Xiao. Kung hindi, sisisihin mo ako sa pananakit. Sa huli, ito ang totoong ikaw. Xiao Bei, sino talagang mabuti sa'yo? Nalaman ko na, baka hindi mo pa alam. Binibola ng babaeng to ang gwapito. Ipamigay lahat ng shares ng kumpanya. Nanay? Para rin sa kapakanan mo, bago ilipat ang shares sa pangalan mo, gamitin mo ang apelido ng nanay mo para mapanatag ang angka ng Xiao. Ngayon, nakabalik na ang tatay mo. Siyempre, sa kanya ibibigay ang kumpanya. Hindi ko sinabi noon,
para hindi ka mahirapan ng pamilya Xiao. Sana maintindihan mo ang mabuting hangarin ko. Ayos ba? Inay, Kung maghahanap ka ng lalaki, humanap ka ng lalaki. Ano ba yung mga dahilan mo? Siya pala yung bata noon? Makalipas ang 20 taon, bata ka pa rin? Nagsisinungaling ka? Sarili mong anak si Xiaowei. Inagago mo siya ng ganyan, utangin na mali ka. Mamumura mo ang magulang niya. Hindi ko maipahayag ang nararamdaman ko. Anong pakialam mo? Huwag kang magmalabis. Ang batang ito ba ay mula sa aming pamilyang Xiao, nilinlang at tinapi ng mga dayuhan. Narito ang pamilyang Xiao para humingi ng paliwanag. May problema ba? Magpaliwanag ka at tatanungin kita. Paulit-ulit mong sinasabi na si Xiao Kun ang magiging leader ng pamilyang Xiao. Bakit naman? Wala man lang siyang maayos na tagapagtanggol. Pinayagan pa niyang magulo sa handaan ng Chensing Group. Alam naming mapapahamak siya ngayon para sakupin ng Chensing Group. Pala itong plano ninyo. At para kay Xiaopei, nang siya'y inapi sa inyong pamilya noon, wala kayong ginawa. Nagsayang lang ng oras sa mga kaibigan. Wala akong nakikitang sakripisyo. Ang mga ari-arian niya ay napapabayaan pa. Kayong mga walang pasensya. Ang sungit ng bibig mo. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Xiaobei, tanong ko ulit sa'yo. Huling pagkakataon na ito. Nanay mo ba o aalis ka sa pamilya? Lolo, desidido na po ako. Mula ngayon, tulad na ako ni nanay. Hindi na ako miyembro ng pamilyang Xiao. Mabuti, dahil hindi ka na ng Xiao. Ngayon din ay paglalaban ko ang mga tunay na miyembro ng Xiao. Lumaban kayo kung gusto ninyo. Ang pangyayaring ito. Xiaobei. Xiaobei, huwag kang magpasikat. Kung ako lang ang lulusob, ako dapat ang mananagot. Sige. Lin Chen, Huwag mong alalahanin iyan. Apat na pung taon na akong nag-aaral ng martial arts. Ang nakatagong kapalaran ng mga martial talent, may likas na pagmamahal. Pinugutan mo ng ulo ang mga tao. Likas na master. Tapos na. Alamang patay na si Xiaofei. hindi namin pababayaan ang kwartong ito. May backup ka ba sa madaling araw? Xiao, hindi mo ba napapansin ang pagkakaiba mo ngayon at kanina? Naalala mo nung hinarap mo si Xiao Kun? Ibig mong sabihin, umalis na kayo rito? Imposible yan. Hindi ka mananayaw. Bakit ganito kalakas ang iyong aura? Singaw lang ito. Kamina. Paano nagawa ito ni Yuchen? Kailan ko? Shensing, hindi pa nakapag-martial arts si Xiaobei, turuan mo ako. Sabi niya hindi pa siya nakapag-martial arts. Napatay niya talaga si Xiao Kun. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Ang Chensing Group ay matagal nang nagtago. Isang playboy na nagpapanggap na walang silbi. Kayang patayin ang master na abot limitasyon. Hindi lang yon, ang wildline kay Xiao Gi ay may ipinadalang mensahe. Ano ang nahanap niya kay Xiao Xiao? Si Xiao Xiao ay ordinaryo. Bago husgahan ang pamilya Xiao noong panahong iyon, huli na ang edad niya para magsanay. Ngayon hindi lang ako mananayaw. Patag sa tunay na enerhiya. Hindi ka panipaniwala ito. Lao Wang, magpahinga ka muna. Tandaan mo. Aba? Dantian ng hangin, parang 1,000. Ang tabak ay parang bato, parang kulog. 2 manggas na perteng ahas. Tabla ang laban. Magaling ang pagkatalo ni Kun Xiao. Ang galing mo kaninang umaga. Mandaya sa hindi naglalaro. Pabor ko no nga sa kanya ang pagmura niya. Ang kahariang sumasabog sa langit. Mahirap talagang bumalik. Sikas na tabak. Instrumento ng pagmumuni. Saan punta? Ang hininga natin parang hangin. Pag-iipon na parang gubat. Pagsalakay, di kumikilos na parang bundok. Volkang Penglin. Tatlo na. Sabay-sabay. Tumayo ka na.
Ang lakas ng apog mo. Huwag kang susuko. Nagutsaba pa siya sa 10 conate bully para mga pinang bata. Mukhang walang delikadesa. Ay, wag mong sabihin gusto mong mamatay. Kahit natalo si Yinghong, hindi ako kailanman matatalo. Ilang tao ang nagnanais ng katarungan para kay Xiao Kun? Suntukin mo ako kung gusto mo. Alakalan mo? Xiaobei. Lin Chen, pakiusap iligtas mo si Xiaobei. Hindi na talaga siya makakalaban. Huwag kang mag-alala, okay lang siya. Hindi ka ba kumain? Ang hina mo naman. Ning, Ning Chen, Hindi ako dapat mabahala. Okay lang ba siya? pero hindi na talaga niya. Ang katawan ng tao ay parang talim ng yelo. Napakahina ng pisikal na pundasyon ni Xiaobei. Sa ganitong pagsasanay lang mapapagana ang kanyang kakayahan. kahit gaano kataas ang kung fu, ang pamilya Xiao ay iisang madaling paraan lang patungo sa kamatayan. Ito Kang, saliksikin ang alak. Oh, Mali ang tanging paraan. Ang Yinyo Dantian ay nagkakaroon ng pusong taglay. Desmonine, Todenin. Ang tao'y may mahabang buhay. ang dose dice ay pwedeng ibaliktad. Ilang araw na lang ang natitira. Anak. Xiaobei. Malaki ka ng lalaki. Bakit mo ako niyayakap? Hindi naman sa ayaw kanyang yakapin ng tatay mo. Bayaw ba o madrasta ang tatawagin sa'yo? Siyempre naman. Ha 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 ha. Pagpalain nawa ang angkan naming Xiao. Di ko'y nakalang ang angkan naming Xiao. May hinyong 1 siglo ang hihintayin. Lahat bago dumating si Xiaobei, kaya kong kalimutan ang nakaraan. Ngayon dadalhin kita sa mga ninuno mo. Malinaw na naghiwalay si Xiaobei sa angkan Xiao. Wala na yon sa amin. Di mapuputol ng salita mo ang dugong Xiao. Kasama ka't ikaw, pati siya, wala ka pang karapatang iwan ang angkan Xiao. Ginoong Xiao, ayoko sanang maging bastos. Pero ito ay pananghalian ng grupo Chengsing. Kung may hiya pa kayo, sige umalis na kayo rito. Lumayas ka dito. Kaya pala't hinahamon mo ang angkan ng Xiao, nagtagumpay ka rin palang sumibol. Masyado nang tahimik ang matandang ito, kaya nakalimutan na ang kidlat ng kanyang kapangyarihan. Aray! Lumuhod ka. Anong sira ang signal? A man's anger loses bankrupt. Hinay-hinay nandyan pa ang aking mga tauhan. Sino ka? Halimaw. Gusto kitang patayin sa panganib. Magpatawad sa iba. Ninuno ng pamilyang Xiao. Ninuno ng pamilyang Xiao. Ang batang dinala ni Lin Yao, anong sinabi niya para supilin si Xiao Huayuan? Katumbas ng lakas ko si Xiao Huayuan. Hindi ba ang ibig mong sabihin? Isa pa, ang immortal na pamilyang Xiao ay lumabas sa bundok. Nakarating na ang mga tao sa Binhai Hotel. Ang pag-unlad ay wala na sa kontrol ng gobyerno. Kung patuloy kang makikialam, wala nang dapat alalahanin. Nandito ka na. Pinuno, ikaw ang Nagsisimula pa lang ang palabas. Bigyan ng pansit ang matanda para tumigil. Kung di ko kayanin, Hoy bata, huwag kang makapal ang mukha. Pwede mong pigilin ang abuloy. May lakas ka nga, pero nasa edad ka na kahit magaling ka. Ang pagsasanay mo sa martial arts, pinakamataas na sa imperial na pamilya. Maghuhukay na ako ng sariling libingan. Nagtagumpay nga si Lolo Xiao sa langit at lupa. siyam sa 10 pagkakataon. Siya ang ninuno ng angkan Xiao. Noong siyang pimi, taon pa lang daw ay makapangyarihan na sila. Huwag kang makulit. oo. Ang pangalang Xiao Xiaozi ay makapangyarihan. Sa tingin mo, anong dapat pasalamatan? Walang salamat. Pero nasaktan mo ang haligi ng aming angkan Xiao. Ininsulto mo ang leader ng pamilya. Ligtas ka sa kamatayan. Mabubuhay kang may kasalanan. Sisira ka sa sarili mo para wakasan ang masamang araw.
pero panloloko ang resulta. Ikaw at ang mga ninunulang, bakit wala kang hiya? Kapangit ka sa iba? Maghihiganti ka? Dapat sabay tayong apiin? Ang mundo ngayon, basta malakas ang kamao, panalo, may katuturan ng sinuman. Kasalanan ko lahat. Linshan, alagaan mo sila inay at ate. Ako bahala. Walang malaki o maliit. Pakawalan na lang ang pamilyang Xiao. Takot ka bang muling babangon sila? Nakilala ko si Hai Cheng. Mula ngayon, wala nang pamilyang Xiao. Si Qianqi Xiao at itong gwapong lalaki, magaling sa martial arts, pambihirang karakter. Hinaan mo nga ang paggamit ng idioma. Masaya akong purihin si Lin Chen ng ganon. Ako na ang lalapit. Sige na. Hoy, hoy, ang dating mandirigma, mahinahon at matalino, si Lin Chen na parang engkantadong kotse. Maaari ba akong magpakilala? Ate, may napansin ka ba? Ma, tumatawa si Lin Chen dito lagi. Bihira siyang ngumiti nun. Kahit pareho lang tayo ng edad niya. Parang may kayabangan kung magsalita para bang galing sa nakaraan. Pero medyo okay naman siya. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Mas malaki pa ang tatawanan natin. Tawag niya sa akin, kuya. Tawag ko sa kanya, papa. Ate ang ate mo. Anong problema mo? Magnanakaw. Ano ba itong gulo na to? Hindi kita papanaluhin ngayong araw. Makati. Diba, naninikip ang balat. Oh, ate, anong nagawa ko sa'yo? Alam mo ba kung bakit pumunta dito si Lin Chen? Hindi ba? Sinadya niyang pumunta dito dahil tinawag ko. Ate, sa totoo lang, may sasabihin ako sa'yo. Nasa sa kanya yon, di ba? Pwede ko naman siyang tawaging bayaw. Sabihin mo, oo, Jiang Sheng. Hahaha, tama. Hahaha, paano naman ang buhay? Siguro dapat ay ganito? Leader, huwag kang pumunta dito ngayon. Yung tinatawag na Lin Chen, kakaiba siya, lumuhod siya. Pinapayukod ang lahat ng makapangyarihan sa Angkan Xiao. Tiningnan niya ng direkta ang tigre ng... Akala mo yung kanto, nakatitig ng matagal. Nakita ko ng sariling mga mata. Natalo na ang pamilyang Xiao, patriarka. Subukan ulit, parang tupa sa bunganga ng tigre. Gaano kabigat? Ano ba ang pamilyang Xiao? Pareho lang sa akin? Igalang ang lahi ng Kunlun Mountain. Mababaw na ugnayan. Mapapasakamay din natin ang Chensing Xiao. Magtitig ka na lang. Malapit na tayo. Mga inapo ng Kunlun Shenshan. Anong tagapagmana? Xiao. Anong dala mo? Tingnan mo. Sabi ko ilahi ka ng dragon. Ang galing ng mga galaw mo. Hoy, wala kang kalaban. Hoy, dahan-dahan. Di naman ako pinakamalakas. Pangalawa lang yan. Oo nga. Oo, pangalawa. Haha, Lin Chen, andun na siya. Sino bang di galit sa'yo? Huy, wag ka ngang magdrama. Mula ngayon, siya'y taga-sunod ko. Ito ang bunso kong kapatid. Ngumiti ka, parang hindi pa rin tanggap ang dalawang bata. Ang tagal nating hindi nagkita, bigyan mo sila ng panahon. Pagkatapos ng hapunan, sasabihin ko ang lahat ng nangyari. Sige. Mga tao. Salamat sa pagdalo sa kabila ng inyong abala. Bilang miyembro ng negosyante sa Hai Cheng, swerte si Xiao Xiao sa inyong suporta. Mr. Xiao, nagbibiro ka lang. Karangalan naming dumalo sa salusalo. Di ba't karangalan natin ito? Di ba nga? Tama si Mr. Xiao. Napakabait mo. Kahanga-hanga si Mr. Lin. Nakamamangha talaga. Ang totoo, may iba pa tayong layunin. Hindi lang para sa pag-uwi ng asawa ko. May mahalagang usapin tayo sa negosyo. Wala akong kinalaman dyan. Diretsuhin mo na. Oo, Dapat kayong lahat, alam nyo ba ang Hai Cheng? Kahit nasa sentro ito ng Yangtze River Delta, kailangan ng maraming daanan sa dagat at lupa. Pero ang ekonomiya ng Hai Cheng, hindi naman ito kilala sa buong rehiyon. Kahit sa pamilyang Xiao na may 3 sangay, ang Morningstar at 7 malalaking grupo. Sa buong Jiang Province, isa lang itong katamtamang kilalang kumpanya. Mr. Xiao, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo. Kailangang pumayag tayo. Oo. Bakit? Ang totoo, mga nangungunang negosyo natin ang nabigo. Pagkatapos ng lahat, ang pinag-ugnay na pag-unlad. Mr. Xiao, may solusyon ka ba? Ako ay nais kong sa handaang ito, makipagkasundo sa pamilyang Xiao at 7 grupo, magkamay at magkaayos. Nakalulungkot lang na ang pamilyang Xiao ngayon, hindi na problema. Ang 7 grupo na lang, makatutulong si Xiao Xiao, sumali sa malaking okasyon, pasukin ang Jiang Province ng sabay-sabay. Kung mapapaunlad nito ang negosyo sa buong bansa, hindi na kailangang maghintay ng tagumpay. Anong kahihiyan yon? Kahit konting piraso lang, sapat na para yumaman.
Pakinggan ang tono ni Mr. Xiao. Malayo pa ang katapusan sa buong lalawigan. Baka maban ang buong gusali sa hinaharap. Ngayon, basta't pumayag ang ibang grupo, makakahuli tayo sa hanging silangan. Hindi naman masyadong komplikado. Tingnang mabuti. Mr. Lin, diretsuhin mo pang-aapi sa kanya. Hindi mangahas gumulo ang mga apo. Ang alam ko lang ay apihin ang grupong ito. Balita? Oo, pakiusap kay Mr. Lin na kumilos, wasakin ang 7 grupo, ibalik ang maaliwalas na Haicheng. Pakiusap kay Mr. Lin na kumilos. Pakiusap kay Lin Yan. Pakiusap kay Lin Yan. Pakiusap kay Lin Yan. Anong kapal ng mukha ang magwasak ng 7 grupo? Akala ko natatakot na ang mga ito, hindi sila maglakas loob na pumunta. Mga duwag talaga. Nakakadiri talaga. Ang nagsalita kanina ay si Wude, pinuno ng pamilyang Wu. Ayos mula kaliwa hanggang kanan. Ito ay si Zhou Qinyan, pinuno ng pamilyang Zhou. Ang patriarkang si Zhao Wang at ninunong si Wang Dachuan. Matandang Son Yixing ng pamilyang Sun. Ang susunod na pinuno ng pamilyang Zhang ay tagapagtanggol ng emperador, pinuno ng pamilyang Luo. Kumusta naman si Wu Huang? Ngayon siya ang pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Pinuno rin siya ng 7 pangunahing grupo. Sino yung lalaking yon? Malaki ang tinamo ng pamilyang Xiao. Matagal na nilang alam siguro. Biglang lumitaw ng mayabang ngayon. Tiyak may malakas na backer yung taong yon. Katulad ng lakas ng ninuno ng pamilyang Xiao, nababaliw na iyan. Bumalik ka't mamatay ka na lang. Hindi pa ako nakadalo sa inyong party. Oras na para isiwalat ang 7 pangunahing grupo. Hindi niyo ba kami sineseryoso? Si Haicheng, pangulo ng Zhao Group. Si Zhao Meng, leader ng Iron Blood team ng pamilya. Zhao, makinig kayo sa sinasabi ni Team Leader Zhao. Kailangan pa ba naming bayaran kayo? Mag-sorry at ulitin ang party. Pagkatapos dalhan mo kami ng palangkin. Mag-compute ka. Putang... Ipapagamit ko to sa tiyuhin mo. Putang ina, sino ka? Nandito ka para i-push ka. Ano ka? Anong ipagmamalaki sa sirasirang kalye? Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Ano ito? Tama si Xiao Xiao, yung mga walang self-awareness. Huwag nang magpakalat ng kahihiyan. Ito ang 7 istruktura. Sikasuhin niyo to. Nakabalandra ka pa sa bibig ng baril. Takot magpakitang gilas. Ilan kayo? Pinagsabihan na kayo ni Xiao Xiao. Magpasalamat kayo kay Xiao Xiao. Ang galing mong mga... Hoy Xiao Xiao, ang bait mo naman. Lahat ay mula sa kaibuturan ng puso ko. Hindi, ang pamilyang Xiao noon, sa eyeliner ko, narinig kong natalo at inilibing ang pamilya Xiao. Pero masyadong mabilis at lubusan ang pagkatalo. Sinasabi mo bang ligtas ang 5 pinirito? Sakaling umatake ang mga ninuno ng pamilya Xiao. Una, magpulat ako sa Pangulo sa death row. Ulitin natin. Inanyayahan ka sa kanilang gusali, huwag magmadali. Salamat kagalang-galang na Xiao Xiao. Baka panloloko lang ito. Tungkol ito sa plano mo. Bakit hindi hintayin ang mga inapo ng bundok Kunlun magplano muli? Ginoong Xiao, 7 grupo namin ay pangalan mula sa kumpanya ninyo. Pinabayaan ang tauhan na mang-insulto sa mga VIP. Ito ba ang tapat na pagtanggap ninyo? Ay kanina ay nangaaway ka pa. Ngayon para kaming nananakot sa'yo. Anong balak mo? Saksi ako hanggang kamatayan. Ako, si Ginoong Xiao sa handaan. Kung hindi ka dadating, ang aming Ginoong Sao. Kung dadalo ka lang sa handaan, titiyak kong babalik si Xiao Xiao. Pero kung may iba pang gawain, huwag mong sisihin si Xiao Xiao kung mawalan siya ng pakisama. Nanay, kitang-kita ang masamang balak ng mga taong to. Huwag kang magtiwala sa kanila. Naghahanap kita ngayon. May isang bagay na pag-usapan. Alam naman ninyong lahat yan. Hindi umuunlad ang ekonomiya ng Haicheng sa mga nakaraang taon. Alamin natin ang dahilan. Kami, ang nangungunang mga kumpanya ang may sala, pagtatalo. Siyempre, kaya nga ako naparito para ayusin ito. Kaya ikaw, bata. Ginoong Xiao, bakit hindi muna tayo mag-usap tungkol sa mga tao? Simulan na ngayon. Ipapasa ko ang kumpanya kay Ginoong Wu. Lin Chen, simula ngayon, maliliit at malalaking negosyo sa Haicheng. 7 grupo, kasama kayo. Kailangang umasa sa mga tauhan ni Chen Xing. Makinig sa utos ng aking asawa. Gago ka, Ginoong Xiao. Masyado kang mayabang, walang hiya ka. Pinahahalagahan ka ni Ginoong Xiao. Talagang nagmamagaling, hindi sapat yan. Kailangan nga ng leader ang negosyo sa Haicheng, pero hindi si Chen Xing ang 7 grupo namin. Naghihintay ako ng karapat-dapat na leader sa Haicheng, ang batang walang karanasan, nakakahiya sa mga tao. Lin Chen, mas mabuti pa siya kaysa sa mga salita niyo. Si Lin Chen na aking asawa, ang mas karapat-dapat. Kung uulitin niyo ang pambabastos, huwag niyo kaming sisihin. Mukhang totoo pala ang chismis na nag-aagawan kayong mag-ina. Kahihiyan sa negosyo ng Haicheng. Wala ba kayong hiya? Anong tingin niyo? Ikaw ang pinag-uusapan.
Mula ngayon ang pamilya Zhao ay pinaalis mula sa komunidad ng negosyo ng Haicheng. Sino ang matapang na makipagtulungan dito? Kailangang dalhin ang galit ng bituin sa umaga. Gawin natin ito sa iyo. Ang pamilyang Zhao na ito ay talagang naging matapang na makabago si Mr. Lin. Kumuha ako ng pahinga sa Jiangbei. Sumama ito at huwag makipagtulungan sa kanya. Ang pumunta kay Shani's Beverage Factory ay nasira sa Zhao's. Bago na ako makipagtulko. Ako rin ay isang sundalo. At ako. Mga taong maikling ang lumang tao ay naaalalan, huwag magsisisi. Ito ay ang iyong kasal. Hindi maaaring masisisi ang iba. Si Xiao ay napakahalagan. Sa isang pangungusap, nais kong sirain ang pangako ng isang nakalistang kumpanya. Tinanong mo ba sa amin? Hindi ako nagtatanong sa iyo. Hindi ako talakayan sa iyo. Ipinapaalam ko sa iyo. Ginoong Xiao, gusto kong pumunta sa digmaan kasama ang aming 7 malalaking grupo. Kaya, kami ba si Chen Xing natakot sa iyo? Iba't iba ang orihinal na ideya ni Xiao Xiao kung ano ang nangyayari sa kanila ngayon. Sa tingin ko, alam mo na iyon. Pagkalkula ng oras, sumusunod sa potensyal na pagkabalisa. Ang kanyang ina ay hindi nais na maglagay sa dito. Anak ng pamilyang Xiao, huwag niyong akalaing hindi kami kagaya ng mga tangang to. Ang daling lokohi. Simula pa'y sabwat ka na sa pamilyang Xiao sa palabas na ito. Ako'y magiging kampante bilang baril sa isang kisap mata. Panginoong Luo, ano po ang masasabi ninyo? Nagpapanggap ang pamilyang Xiao na hindi matatalo, umabaka. Nangingibabaw ang mga makikislap na to sa Haicheng. Nag-utos si Xiao Xiao, mga walang utak na mumunting pamilya. Magpatayan kayo sa ibang grupo. Hayaan nating patayin niyang mga walang kinalaman si Peaches. Nasaan na ang pag-iisip mo? Gaano ba kalakas ang ninuno ng pamilyang Xiao? Kahit may undercover tayong nakasalamuha. Bakit nga ba itong batang to? Nakapasok sa transit realm. Ang ninuno ng Xiao dekada na ang nakalipas. Paano ka matatalo nang hindi kumikilos? Di ko pa naririnig ang ganitong kakaibang paraan. Totoo ba o hindi? Ninuno ng pamilyang Xiao, tumigil ka sa pagtatago. Lumapit kayo, Chen ng Xiao at Chen Xing. Ngayon, tatanggapin ang buong angkan namin. Ang kuyamansi nung mahinasyon, pero hinahamak ng asawal ko ang mga paraang ito laban sa inyo. Putulin mo siya. Kahit sinong pipiliin ng angkan Zhao ay mas magaling sa kanya. Bira na. Saan ka pupunta? Nakangiting aha. 3 urgent, huwag mag-alala. Eto, tingnan mo tong matandang to. Agad na nasampal sa mukha. Zhao din ang apelyido mo. Hindi naman importante, pre, haha. Zhao Zicheng, halika't makipaglaro sa batang to. Hayaan mong masilayan nila ng maayos. Na-offend to. Di ko alam kung paano ako namatay. Ahaha, team leader. Zhao, anong sinabi mo? Bakit di ko maintindihan? Mga staff, ito ang tinatawag na walang palya. Una, sumuway sa utos ng team leader. Di mo kakayanin ang consequences, Zhao Zicheng. Tatawagin kita huling beses na. Tama na. Sobra na ba? Ito, bunso kong kapatid. Gets mo? Pribadong usapin ito ng pamilya Zhao. Di mo karapatan. Trash na playboy ang manghusga. Tanga mo, narinig mo na ba mga gawa ni Lolo Xiaobei? Tapos inubos namin ang buong Xiao family. Ako to... Sabihin mo, yan, alam na ng nanay mo. Huwag mo problemahin ang detalye. Ayaw mo sa party, umalis ka na. Huwag mo kaming ipilit magkapatid. Talbog na payaso. Anong klaseng grupo ng Ditch 8? Napakalakas na ng mga kapatid namin. Halika't sampalin mo isa. Anak, di ko alam. Yung mong si Zhao Xiao, bakit kapatid mo, apo ko? Nakuha mo. Tandaan mo, mga salita ng bata halos sumira sa'yo. Nakakahiya talaga. Di ikaw, posting walang kwenta. Nagtago ka sa amin ng ama mo. Wala kang hiya, bata ka lang. Isang kagat, isang bata. Magang tumanda, masama pa rin. Ililibing agad. Pagkatapos, nagpapanggap kang elepante sa maliit mong kakayahan. Ano ba yan? Ang galing manlait ng batang to. Magaling. Tama. Xiao Xiao, tunay kang bihasa. Ako'y isang hamak na probinsyano. Hayaang pamahalaan ninyo ang Hancheng, lungsod ng Layhay, ayaw nang bumalik. Jiang province ang papasok, hindi Hancheng. At hindi. Anong problema mo? Kahit gaano pa tayo maglaban sa loob, lahat ng ito ay nasa loob ng CCT natin. Kapag pumasok ang mga tagalabas, halika, nagbago na ang sitwasyon. Huwag mo akong maliin. Hindi sa dinadamay natin ang kamahalan dito. Pinili niya tayo. Anong katapatan? Isang pool ng tubig na hindi dumadaloy. Sundin lang ang kamahalan. Pwede ba kayong umakyat sa susunod na level? Igalang ang Panginoon, igalang ang kaliwat kanan. Sino ba ang nakakakilala sa iyo? Ang 7 grupo ninyo ay hindi na kayang protektahan ang sarili. Gusto nyo pa ring lokohin ang iba. Siguro sa sarili, sabihin ko na rin sa inyo, nakipag-ugnayan ang kamahalan sa disipulo ng Kunlun Shenshan. Malapit nang dumating ang kanyang ama.
sa Kunlun Shenshan. Master, ako lang ba ang disipulo? Gusto mo man o hindi, si Chen Xing at ang pamilya Xiao ay yuyuko. Dahil sa iyong kamangmangan at pangaakit ng mga kontrabida, huli na para sumunod sa 7 grupo. Nagmamayabang ako, sino ba ang hindi? Sabi ko rin na ang ama ko ay engkanto sa Kunlun Mountains, hindi magagapi. Kita mo, sino ang maniniwala sa kalokohan mo? Ilang random na sungay lang. Gusto lang guluhin relasyon natin sa daughter group. Ano pa ba ang paniniwala mo? Hindi ka ba welcome dito? Lumayas ka na. Walang mata, dragon na di kilala. Sa totoo lang, Lin Wuji, paparating na si Master Lin. Sana matigas pa din ang mga bibig nyo pagdating nun. Lin Wuji. Ang pinakauna sa buong mundo, Lin Wuji. Ang maalamat na Lin Wuji, isang suntok lang yanig mga Hapones. 30 taon nang nagpapatakbo sa Tokyo, Dowi. Siya ba yun? Grandmaster Wuji? Yung nag-iisa lang, winasak ang buong dibisyon ng mga Hapones sa East China Sea? Matandang engkanto ba yan? Guro lang naman yan. Kita kids. Akala ko panlalait lang sa estudyante mo. Bakit di ko matandaan ang grupong to sa Kunlun Mountains? Hindi ba maganda tawagin kayo? Di nyo tawagin si Mr. Lin pagdating nyo sa kahit anong baryo. Luluhod kayo? Lin Wuji. Yun Wuji, sino yun? Ikaw matanda. Ayoko nang magsayang ng oras sa'yo. Ibigyan kita ng huling pagkakataong talikuran ng kadiliman. Sumunod sa 7 grupo. Ang aming samahan ay sumusunod sa kataas-taasan. Buburahin ang Wurohai City. Pinapayuhan ka ni Ji Xiao na pag-isipang mabuti. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo sa pagiging ambisyoso. Haha, si Ji. Xiao, akala mo ba'y walang kakayahan ng batang to? Panginoon mo man yan. Wala akong pakialam. Kaya ka ng kapatid ko sa isang galaw lang. Gusto mo bang sumunod sa mangmang na tubukas ng gabi? Sisira ng kinabukasan. Grupo Chengshin, laban sa uso, nahihirapan ang negosyo ni Chen Hai. Dapat, sikat na sana. Ano daw? Ji, Xiao, halos hindi matatalo ang gusaling to. Kasikatan, alam ba niya ang patakaran ng matanda? Huwag magbigay ng half-baked. Tama. Sumunod lang sa 7 grupo, makakaalis tayo sa bansa. Lumabas kayo sa gusali. Paano mo nagawa ito? Ate, di mo kailangang makipagplastikan sa mga dragon-suppressing sisters. Magsisisi sila sa huli. Oy, tama si Xiao Xiao. Nagsisikangan sila sa mga mahahalagang sandali. Ang pagpapanatili nito ay problema rin. Oy, may magandang pananaw ka ba? Uy, may potensyal. Inagod ko lang ng ganon. May pagpipilian pa ako. Pwede mo ba akong bigyan ng lakas? Alam na walang katumbas na lakas, mamatay ng payapa. Sinabi kong nagkakandara pa ka na lang, nagpapaingot pa rin. Sa tingin ko nga, Lin Linshan. Lin Chen. Oy, payuhan kita. Huwag masyadong magpakasaya. Baka magmukha kang busog na busog sa iyak. Paulit-ulit mo akong ginagago. Kung nasa imperyong kabisera ka, di ko na kailangang gawin ito. Patay ka na sana. Taga-imperyong kabisera ka. Sino ka ba? Lin Wuya, kapitbahay ng imperyong kabisera. Ano ang pinagmulan ng pamilyang Lin? Maraming daksya ang mga tao. Ilang makapangyarihang pamilya ang walang sawang. Pero kung ang unang malakas na angkan sa Great Xia ay ang Lin family sa Imperial Capital, walang pagtatalo dyan. Ang lupit naman. Hindi overkill sabihin na sila ang Banogarlon sa Great Xia. Saklaw ng mga linang militar, politika at negosyo. At halos lahat sa kanila ay bayani. Mula rin dito si Lin Wuji na Diyos ng digmaan. Kung totoo ang sinasabi niya, posibleng hindi nga talaga darating si Lin Wuji. Kahit sino ang dumating, okay lang. Kahit malakas ang Lin family, may chismis na mag-isa na ang nakaraang hepe, na wala ang anak at walang tagapagmana. Mukhang totoo nga ang mga chismis. Ano ibig mong sabihin? May dinakasulat na patakaran ng mga Lin. Yan ang collateral. Dapat patunayan mo ang kakayahan mo para umangat. Si Lin Yunya ay bagong henerasyon ng Lin family. Mukhang pumunta siya sa Haicheng para patunayan. Sana hindi ko nasabi kung alam ko lang. Patay tayo dyan, boss. Nakasalalay sa'yo ang pamilya ko. Hoy! Binigyan ka ba ng mukha ng asawa ni Zhao Zicheng? Binigyan ka ba ng asawa mo ng mukha? Ginusto mo yan. Tanggal ka sa angkan ng Zhao. Mula ngayon, nangangahas maging kalaban ng nakakataas, kahangalan sa buhay at kamatayan. Ilang beses ko nang sinabi, walang saysay kahit sino man ang pumunta. Walang talo ang kapatid ko. Yan ba ang tatay mo? Sige, sige. Sinong pumayag na pagtripan mo? Walang katapat ang tatay ko. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin? Darating na si Chili. Walang kwenta kahit puro salita ka. Siya nga pala, Joe Murderer.
anti-paparazzing traitor sa loob at labas. Lahat ng taon, pinagsikapan naming tulungan kayo. Ganito ang nangyari. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Hayop. Simula ngayon, ikaw na ang boss kong kinikilala. Ayos to. Masakit talaga. Kalimutan na. Tapos na ang nakaraan. Hoy Linlin. Bakit wala pa si Lin Wuji? Takot ka ba? Promise ang pangalan, hindi pangako. Sige na. Kailan darating si Kuya Wuji? Tawagan mo na ang batang yan. Ginagalit mo ako, nakuha ko na. Bata, ako, nasagasaan mo ako. Ano? Si Jilin ay apo ng pamilyang Lin sa imperial na lungsod. Tiyak na mabuti ang kanyang puso. Ngayon ko lang nalaman ang pagkakamali ko. Masyado bang nakakagambala? Sinabihan na kitang talikuran ang kadiliman. Pero naniniwala ka sa hindi kilalang mukha. Sino ang masisisi? Parang nararamdaman ko lang. Pagkatapos, natalo ni Mr. ang dakilang Wuji, dapat wasak na wasak ka na, di ba? Ang apelyido ay Xiao. Sobrang hinahangaan ka ng grupo mo. Yung batang yan sa tabi. Mukhang hindi mo naiintindihan. Bundok Kunlun. Ang bigat ng mga salitang ito. Anak? Talagang hindi ko alam. Pero sa pagkakaalam ko, ang master ko ay ako lang. Walang ibang pangalawang estudyante. Delikado ang sinasabi mo. Dahil bumaba ako sa Kunlun Shenshan ng madaling araw. Aba, sinabi ko rin ako ang matandang diwata ng Kunlun Shenshan. Matandang diwata ng Kunlun. Sino ang maglalaro sa matandang diwata ng Kunlun? Ginoong Linlin. Mga uwak na nagkikita ng mahigit 20. Salubungin si Jilin. Tama na. Hoy, ikaw ba yung si Lin Wuji? Parang hindi naman ganun kalakas yung batang kinain. Naway kahabagan ang langit. Sa wakas nakilala ko ang walang kamatayan. Hoy, hindi nyo ba nakita lahat? Ako, hindi ko ginawa yon. Huwag mo akong sirain, matanda. Angkan ng Diyos, baka naramdaman niya ang tunay na lakas na ipinasa ko sa tuta. Kita-kita na lang sa matanda. Bawal ang mga master ng Buddha. Nakilala niya talaga ang babaerong kapitan. Ano? Nagagawin? Paano ko malalaman? Kasangkot sa kamatayan ang tiyuhin, hindi. Matapos ang hirap at panganib, umakyat ang matanda sa Kunlun. Kahit hindi ako nag-alay sa pinto ng Engkantada, ngunit sa pamamagitan nito, nakuha ko ang bahid ng banal na lakas ng Kunlun. Kaya mayroon ako ngayon. Ang binatang ito, ngunit taglay niya ang tunay na lakas ng Kunlun. Mas makapangyarihan kaysa sa akin. Paano nangyari ito, Yundo? Ang lakas ng Kunlun ay mas malakas kaysa mga dating Diyos. Itatanong ko ang relasyon niya sa inyo. Formal na paglilinaw. Hindi ko inasahang alam ng mga taong yun ang relasyon mo ngayon sa guro. Bigla na lang, mga bully silang takot sa matatapang. Pero ngayong may Kunlun Mountain na sumasang-ayon, dapat mas tahimik na rin ang Haicheng. Gagaan ang pasanin mo. Hindi yun ang problema ko. Ang iniisip ko lang si Yao Yao. Sobra ang reaksyon niya. Ayaw talagang maniwala sa tunay niyang ama. Kailangan nating gawin to. Okay lang. Bilang anak, hihintayin kong malaman niya ang resulta. Dapat maintindihan mo rin, maliban kung mabayaran mo agad, nandyan na ang lahat. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Landy, magiging totoo ka na lang paglabas ng resulta. Bakit ang lapit mo sa akin? Ano pa ba? Siyempre, nakadepende yan sa anak. Lin Chen. Lin Yang, pamilya ng babae. Pwede bang pigilan mo yan? Tigilan mo ang sigaw. Ulitin ko, hindi siya tatay ko. 40 anyos na ang tatay ko. 20 anyos na ako. Sulat ba yan? Uulitin ko. Mukhang bata lang talaga tatay mo. Mukhang bata ang tawag mo dyan? Yung multo, Xiaobei. Nakadepende na naman ako. Ate. Gusto mo bang maging bayaw o stepfather mo si Lin Chen? Anong stepfather? Maghalikan kayong dalawa. Sabi. Hayaan mo akong magsalita. Maging ama-inahan or bayaw man, pamilya pa rin yan. Anong masasabi ninyo? Tumahimik ka. Lin Chen, hindi ba binigyan ka na ng kumpanya ng nanay ko? Magbenta ka na lang basta-basta. At saka, kung gusto mo talaga, pwede ko ring ipadala sa'yo. Bakit di mo makita ang katotohanan? Siguraduhin ako ang ama mo. Huwag na, sandali lang. Malalaman mo paglabas ng resulta. Binabati kita.
RNDNE pagkawala ng 1999%, tukuyin kung may relasyong biolohikal. Dr. Shi, Walang anuman. Sabi ko si Lin Chen ang ama mo. Dapat paniwalaan mo na ngayon. Ikaw pala talaga ang tatay ko. kung mali, palitan natin. Naniniwala na ba si Yao Yao ngayon? Yaw, naniniwala ako. O sa akin na, napakagulo ng mundo.